Pasko na naman at syempre parang santo na ako pag Disyembre. Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng ating pagbasa. Para naman sa araw po ng Biyernes, October 4, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 10, mga talatang 13 hanggang 16. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaw na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila ay nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Mga kataga na pagbibigay assurance sa kanyang mga alagad na kung sila'y isusugo ng ating Panginoon, kung sila man ay tanggihan, itakwil. Hindi sila dapat mangamba sapagkat ang itinakwil at tinanggihan ng mga tao ay ang nagsugo sa kanila. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Nakikita natin yung pagtapik ng Panginoon sa kanilang paglilingkod na siya ay nasa likuran nila. Kasama nila ang Panginoong Yesus sa anumang sitwasyon at pagkakataon na kanilang paglilingkod na gagawin. Madarama sa Ebanghelyo ngayon ang matinding kabiguan ni Jesus sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya at hindi nakikinig sa Kanyang mga aral at turo. Tingnan ninyo, tatandaan natin na kahit ang Panginoong Jesus man, maraming hindi kumilala, tinanggihan siya. Hindi siya pinahintulutan na pakinggan ng mga taong ito. Itinataboy. May mga panahon at pagkakataon pa nga na siya'y pinagbabalakang patayin. Kaya ang Panginoong Yesus hindi nakagagawa ng mga kababalagan sa mga lugar na hindi siya kinikilala. At sinasabi din niya sa kanyang mga alagad na hindi sila dapat mag-alala kung meron namang hindi kikilala at tatanggap sa kanila at hindi rin sila makakagawa ng mga himala sa mga dakong iyon. Kaya nga binalaan niya ang Corazin, Betsaida at Capernaum sa pagkawasak na magaganap sa kanila pagdating ng araw dahil sa katigasan ng puso at isip. Yun ang sasapitin ng mga taong hindi kikilala at tatanggap kay Jesus, kapahamakan, pagkawasak ng kanilang sambahayan, pagkawasak ng kanilang syudad, sapagkat sa hindi pagkilala sa ating Panginoon. At malinaw na tayo man sa kasalukuyan ay hahatulan alinsunod sa ating mga gawa at paraan ng pagtanggap sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Masasabing kay palad natin dahil batid ang halimbawa ng mga martir at santong naglaan ng buhay para sa pananampalataya. Isa na rito si San Francisco de Assisi na ginuginita natin ngayon araw, ngayong petsa October 4, para sa kanyang buhay pananampalataya dahil sa kanyang katanyagan, sa pagmamahal sa mga mahihirap at sa lahat ng nilikhahan ng Diyos. Hindi siya nagtatangi, wala siyang pagpili. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, ito yung dapat na tularan na hindi nagtatangi, hindi namimili ng paglilingkurang kapwa. Siya ang halimbawa ng tamang pakikipag-ugnayan din sa kalikasan. Mababanggit din na siya ang kinikilalang unang lumikha ng Belen bilang paggunita sa pagdiriwang ng Pasko. So, St. Francis Assisi po pala ang lumikha at nakagawa ng unang Belen. No? Siya pala ang lumikha ng unang Belen bilang paggunita sa pagdiriwang ng Pasko. Kaya basahin ang talambuhay ni San Francisco de Assis
Maaari ring panoorin ang pelikulang Brother Sun, Sister Moon. Idalangin na sana'y matularan ang kanyang simpleng pamumuhay at wagas na pagmamahal sa ating Diyos at sa sang nilikha. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Pasko na naman at Thank you, God, for everything.